Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na huwag mong ipagsapalaran ang kaluluwa. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia, New King James Version. Liban na kung babanggitin. So, about the title muna tayo mga kapatid. Yung salitang ipakipagsapalaran ay nangangahulugang ilagay sa panganib, risk, o kaya isugal, igambol ang isang mahalagang bagay. Pag sinabing sapalaran, di ba? Yung suntok sa hangin, suntok sa buwan, di mo alam kung ano mangyayari. Sa konteksto ng ating pinag-uusapan ngayon sa ating lesson, ang ibig sabihin nito mga kapatid ay ang sabi, wag daw ipagsapalaran. Ibig sabihin, wag nating itaya o kaya wag tayong pumayag na ilantad ang ating pinakamahalagang aspeto ng buhay natin. Ano yun? Yung kaluluwa po natin. Wag natin ipagsapalaran yan. Sa isang kapahamakan o kaya panganib, sa isang delikadong sitwasyon, kapalit lamang ng pansamantalang pakinabang o kaya kasiyahan. Ano ang halaga ng iyong kaluluwa? Magkano ba ang kaluluwa natin? Kung bibigyan tayo ng pagkakataon, halimbawa, na ikaw ay makamit mo ang lahat ng kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, lahat ng gusto mo sa mundong ito. Pero ang magiging kapalit nito ay ang iyong kaluluwa. Tatanggapin mo ba yon? Marahil ang sagot nyo ay hindi. Pero mga kapatid, marami na ang nagbenta at isinugal ang kanilang kaluluwa para sa mga pansamantalang kasiyahan lamang, para sa mga saglit na tagumpay, para sa salapi at kapangyarihan na hindi magtatagal. Dahil lahat ng bagay din sa mundo, hindi po magtatagal yan. Kahit umabot ka sa pinakasukdulang kaluwalhatian ng buhay mo. Nakita niyo yung mga, halimbawa, sa kasaysayan, mga great leaders, mga matitikas na mga naging leader ng mga bansa. Umabot sila sa sukdulan pero nawala rin yun, mga kapatid. Lahat kasi magwawakas. Maaaring hindi nila alam o namamalayan na isinusugal na nila ang kanilang kaluluwa o kaya baka hindi rin nila talaga alam na ibinebenta na nila ang kanilang kaluluwa. Alam niyo mga kapatid, yung pamagat natin ay hinango natin yung diwa niyan dito sa sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Marcos 8:36 nung siya'y nangangaral pa. Ang sabi niya, sapagkat ano ang mapapakinabang o mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. So isang kategorikal na pagtatanong yan. Ibig sabihin, nandiyan na rin ang sagot. Ibig sabihin lang yan, wala. Ang tanong ano daw mapapakinabang ng tao? Ibig sabihin, wala mapapakinabang ang tao kahit makamit niya ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ano ba yung buhay rito? Pansinin niyo sa translation sa English, ang buhay diyan, soul, kaluluwa. So yan po mga kapatid, no? Sa kabila ng babala na yan ng ating Panginoon Kristo, marami po nakakaalam yan, lalo na mga Kristiyano. Pero patuloy pa rin ang maraming mga tao at hindi exempted ng mga Kristiyano sa paghahabol ng mga bagay sa mundong ito. Iniisip nilang makakatakas sila, iniisip nilang may oras pa sila, ngunit kailan nga ba darating ang wakas? Alam naman natin mga kapatid na hindi natin alam ang kinabukasan natin. Kung ano ang ibubuga o yung ilalabas ng bawat araw. May mga lesson na tayong ganun. Pero alam natin lahat yan magwawakas. Mga kapatid, darating ang sandali na haharap tayo sa Diyos. Alam po natin yan. Ito'y nagpapaalala lang po tayo para hindi tayo matabunan ng mga kaabalahan sa buhay nito. Ang tanong mga kapatid, kapag tayo humarap sa Diyos, ang tanong ay hindi kung gaano tayo kayaman dito. Hindi naman tayo tatanungin ano ba inabot mo sa mundong ito, ano ba ang tinapos mo, gaano karami ba ang iyong mga ari-arian. Hindi yun eh. Ang magiging katanungan diyan mga kapatid, sa araw na haharap tayo sa hukuman ng Diyos, ay ano na ang nangyari sa iyong kaluluwa.
Isang mahigpit na paalala ito mga kapatid, yung talatang yan, mula sa ating Panginoong Hesukristo, na ang anumang kayamanang matatamo natin sa mundong ito ay walang halaga kung ang kaluluwa natin ay malalagay sa panganib o kaya tuluyang mapapahamak. Hindi natin dapat ipagpalit ang ating relasyon sa Diyos para lamang sa mga pansamantalang tagumpay o sa mga pansamantalang hangarin natin. Sa simpleng salita mga kapatid, simple pero malalim na katuroan ang ipinapakita rito. Hinihikayat tayo ng Panginoon na paunlarin natin ang ating espiritual na buhay. Yan o yung isa sa mga kaisipan na dapat natin makita diyan na kaya sinabi ng Panginoong Hesukristo yan, para makakumbinsi tayo na tayo ma-realize natin, paunlarin natin ang ating espiritual na buhay at bigyang prioridad, pangunahin dapat sa buhay natin ang tungkol sa walang hanggang buhay kaysa sa mga material na bagay sa mundong ito. Huwag nating unahin yung mga bagay na okay, makapagdudulot sa atin ng kaligayahan, pero paano kung magiging dahilan naman yan ng iyong panlalamig sa pananampalataya hanggang sa ikaw ay mapahiwalay na. Ang mundo, mga kapatid, ay puno ng tukso at mapanlinlang, mapandayang mga pangako. Sa bawat araw ng ating buhay, nakikita ang labis na pagpapahalaga sa material na bagay ng mga tao. Mas binibigyan ng atensyon ng mga tao ang mga material na bagay gaya ng mga kayamanan, kapangyarihan at reputasyon. Ngunit sa bawat sandaling tayo'y naliligaw sa paghahangad ng mga ito, nakakalimutan natin yung tunay na kung ano ba talaga yung importante. Ano ba yung importante? Yung kaluluwa natin at ang ating kaugnayan, relasyon sa Diyos. Yun ang importante, mga kapatid, na dapat nating tinitingnan sa bawat desisyon ng buhay natin. Ang tanong ni Jesus dito, mga kapatid, hindi lang naman rhetorical yan, kundi ito ay isang panawagan para siyasatin natin ang ating mga puso na ano nga ba ang tunay na kabuluhan ng ating mga pinaghihirapan dito sa mundong ito kung ang magiging bunga nito ay mapapahamak naman ang ating kaluluwa. At the end of the day, talo talo rin tayo mga kapatid. Di ba? Kahit magtagumpay ka man, malasap mo man ang kaligayahang pansamantala, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala ring kwenta mga kapatid. Diba? Ang challenge dito mga kapatid ay challenge ang ating mga puso. Suriin natin kung ano ba ang mas importante sa atin. Kung ang ating buhay ay nasusukat lamang na ayon sa mga karaniwan at panandaliang tagumpay ng mundo, mawawala ang ating tunay na direksyon tungo sa buhay na walang hanggan. Sinasabi nga dito sa Kawikaan, tingnan ninyo mga kapatid. Kawikaan 11:4, ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa araw ng kapuotan, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Nakita niyo mga kapatid, no? Anong silbi ng kayamanan? Hindi naman nagagamit yan sa araw ng kapuotan. Ano ba yung araw ng kapuotan? Araw ng paghuhukom yan, mga kapatid. Ibig sabihin, sa panahon ng paghuhukom o kaya sa oras ng ating kamatayan, sapagkat yung paghuhukom, mga kapatid, magsisimula yan. Yung huhukuman tayo ng Diyos kung anong destinasyon natin sa sandaling managot o malagot ang ating mga hininga. Diba sabi sa Hebreo 9:27, kung paanong itinakda sa mga tao mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Huhukuman na agad tayo nun. Walang bagay mga kapatid na maaaring ipalit para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang mas mahalaga mga kapatid, yung sinasabi rito, yung araw na kaputan, paghuhukom yan. Pero sabi rito, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Yan ang tunay na mahalaga. Katwiran, ano ba yung katwiran? Righteousness. Righteousness.
'Pag sinabing righteousness mga kapatid, yan yung katwiran ng Diyos. Kapag tayo namuhay ayon sa katwiran ng Diyos, maililigtas tayo niyan sa kapahamakan o kaya sa kamatayan. Yung kamatayan diyan, hindi yung kamatayan lang dito, kundi higit sa lahat lahat naman tayo mamamatay, 'di ba? Masama, mabuti, mamamatay. Pero yung kamatayan na ipinapahiwatig diyan mga kapatid, ay ang ikalawang kamatayan. Mas importante yung maligtas ka ron. Yung righteousness na sinasabi rito, 'pag tinignan natin sa konteksto ng buong Biblia, ito yung katwiran o righteousness sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Naalala niyo yung sinabi ni Apostol Pablo, madalas niyo na ring marinig yun, do'n sa Roma 1:15 hanggang 16. Nandun ay sinabi ni Pablo na, "Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat dito sa ebanghelyo ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya." Ebanghelyo, ibig sabihin 'pag translate natin diyan sa talatang 'yan, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo'y mamumuhay at nabubuhay sa ilalim ng ebanghelyo ay maliligtas tayo. Ibig sabihin tayo'y lumalakad, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Kapag tayo ay tumutok lamang sa mga pansamantalang bagay, 'pag yan nandiyan lang ang ating atensyon, maaaring umani tayo ng kasiraan sa ating espirituwal na buhay. Ngunit kung tayo ay mamumuhay na may katuwiran, kung susundin natin ang daan ng Diyos at ang kaluluwa natin mga kapatid, ay magkakamit ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, itong panawagan ito para sa atin, suriin nga natin ang ating mga priority sa buhay. Ano ba inuuna natin? Ano ba ang higit na hinahangad natin? Kayamanan na panlupa o yung righteousness ng Diyos? Saan ba natin inilalagay ang ating pag-asa? Nasaan ang iyong inspirasyon, pag-asa sa mundong lumilipas o sa walang hanggang buhay na inihanda ng Diyos? Kaya ito mga kapatid na isang paalala na huwag nating ipagsapalaran ang ating mga kaluluwa. Nakapalit lamang ng mga makamundong kayamanan na paglipas ng panahon, maglalaho rin. Sa halip ay italaga natin ang ating mga buhay sa righteousness, sa ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang tunay na nagdadala ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So yan mga kapatid, no? Huwag mong isugal ang kaluluwa mo. Yung sugal eh, talagang wala ka mapapala sa, sa sugal eh, yung literal na sugal eh. Lalo na dito kapag isinugal mo pati kaluluwa mo, nasa panganib ka at mataas ang porsyento na mapapahamak ka. Ngayon mga kapatid, yung bahagi nito ng ating pag-aaral tungkol pa rin dito ay ito yung payo sa atin ng Biblia, yung pagtutok sa walang hanggan. Ibig sabihin, focus, pagtutok, dapat diyan tayo nakatutok. Sa eternity, sa walang hanggan, huwag dito sa mga pansamantalang bagay lamang. Ito nga ang tanong eh, bakit ka ba nananampalataya kay Kristo? Ano ba ang iyong inaasahan sa pagiging Kristiyano? Meron kasi mga kapatid, nanampalataya lang kay Kristo dahil iniisip nila matutupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay nito kapag sila'y nanampalataya kay Jesus. Hindi naman yan ang aral ng Biblia, hindi yan ang Ebanghelyo. Kaya tayo nananampalataya kay Kristo, number one, para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat naunawaan natin na mapapahamak tayo dahil sa ating mga kasalanan kung hindi tayo tatanggap sa ating Panginoong Kristo. Kaya isipin natin, ano ba ang purpose talaga natin? Okay, buhay na walang hanggan. Di ba ba? Kaya dapat ang pag-asa natin talaga ay na kay Kristo sa buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15:19, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Eh, isipin nga ninyo yan, no?
Tayo na ang pinakakawawa kung inaasahan mo lang si Jesus, kaya ka nananampalataya kay Jesus, para sa mga dahilan lang dito sa mundong ito, para lamang sa mga pansamantalang bagay sa mundong ito, hindi dapat ganyan mga kapatid. Dito itinuturo sa atin ni Pablo na kung ang ating pananampalataya ay limitado lamang, nakalimit lamang sa mundong ito, kaya tayo nananampalataya kay Jesus, kung ang ating pag-asa sa Kanya ay para lamang sa mga materyal na pagpapala, kaginawaan, o kaya panandaliang tagumpay, tayo na ang pinakakawawang tao sa lahat. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya natin kay Kristo ay hindi dapat nakatali sa mga bagay na pansamantalang bagay lamang dito sa lupa, kundi sa pangako ng Diyos sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun dapat ang purpose mo eh. Kung hindi mo nilalayon ang buhay na walang hanggan sa iyong pagsampalataya kay Kristo, mali ang iyong pananampalataya. Dapat ang pangunahing dahilan kung bakit ka nananampalataya kay Jesus ay para sa kaligtasan, kapatawaran, buhay na walang hanggan. So yun po mga kapatid. Kapag tayo ay masyadong nakatuon sa mga makamundong pag-asa, kayamanan, kapangyarihan at pansamantalang kasiyahan, malulugi tayo bandang huli mga kapatid. Kaya nga, pinakakawawa raw tayo. Tayo ay nananampalataya kay Kristo hindi dahil nais nating guminhawa sa mga material na bagay sa buhay nito. Hindi yan ang purpose. Hindi yan ang dahilan. Ang dahilan ay dahil nais nating makasama sa mga pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Suriin natin, pagbulay-bulayan natin. Tinitingnan ko ba si Kristo bilang daan patungo sa walang hanggang buhay o bilang tagahatid lang sa atin ng pansamantalang biyaya sa mundo? Pag-isipan yan. Dapat doon tayo sa tinitingnan natin si Kristo bilang daan sa buhay na walang hanggan. Ano ba ang mas binibigyan natin ng halaga? Ang kayamanan ng langit o ang kayamanan ng lupa? Kung kayamanan ng langit, dapat ang ating maging sagot, bakit hindi tayo kumikilos para maging malalim lalo ang ating pananampalataya, mangapit tayo lalo? Kapag ang ating pananampalataya ay nakatuon lamang sa mundong ito, tiyak, tayo ang pinakakawawa. Ngunit kung tayo ay hahawak sa pangakong buhay na walang hanggan, tayo ay hindi kailanman mawawalan. Sapagkat ang ating kayamanan ay hindi nasisira sa buhay na walang hanggan. Hindi nananakaw, hindi nawawala. Ito'y nasa langit na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Yung buhay na walang hanggan dito, pinag-uusapan natin, hindi yung mahaba lang ang buhay mo, kundi mabubuhay ka sa kaluwalhatian, wala nang hirap, wala nang dalamhati, hindi ka na magkakasakit, wala nang kalungkutan, wala nang pagluha. Quality life talaga yan, yung eternal life na ipinangako po sa atin. So yun pa mga kapatid, no? Tutok lang tayo sa walang hanggang buhay. Dapat dyan tayo nakafocus. Huwag nating ipagsapalaran ang ating kaluluwa ng dahil lamang sa mga makamundong bagay. Yung susunod na mahalagang punto ng ating aralin mga kapatid ay yung hamon, challenge sa atin sa ating araw-araw na buhay ito mga kapatid. Pagbulayin natin mga kapatid ang ating buhay. Paano tayo naglalaan para sa Diyos? Kung talagang nakafocus tayo sa buhay na walang hanggan, paano ba natin ginagawa yan sa araw-araw ng buhay natin? Saan natin inilalagay ang tunay na value na buhay natin? Sa mahalagang relasyon ba natin sa Diyos o sa mga panandaliang panlasa lamang ng sanlibutan? Suriin natin buhay. Ano ba mas matimbang sa atin? Saan ba tayo gumugol ng higit na mas maraming resources? Sa kaaliwan ba sa mundong ito o sa pagpapaunlad ng ating pananampalataya? Ano ba mas mabigat sa atin? Di ba? Nararamdaman ba natin na ang ating mga desisyon ngayon ay may epekto
Hindi lamang sa ating nakikita kundi sa ating inaasam na pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dapat nandun nga yung focus natin sa araw-araw. Bawat araw na ginagawa natin, iniisip natin, ito bang bagay na gagawin ko? Ito bang bagay na pinag-aaksayan ko ng oras? Ito ba'y makatutulong sa akin para umunlad ang aking paghawak sa buhay na walang hanggan? Ito ba'y makatutulong sa ikatitibay ng aking pananampalataya o nakatutulong ito para manlamig ako sa pananampalataya? Ano yun, sabi nga rito ni Apostol Pablo sa Galacia 6:8, tingnan nyo, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yung salitang paghahasik diyan, ibig sabihin lang naman yan, pagtatanim. So dito sa Galacia 6:8 mga kapatid, isang malalim na paalala yan tungkol sa dalawang uri ng pagtatanim natin sa buhay. Yung mga hinahasik natin sa buhay. Dalawang bagay yan. Yung paghahasik sa laman at yung paghahasik sa Espiritu. Yung talatang ito, mga kapatid, ay lubos na nakaugnay sa mensahe ng ating aralin na huwag mong ipagsapalaran ng kaluluwa mo. Sapagkat dito, mga kapatid, ay binibigyan diin ang kahalagahan ng tamang pagpili sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Apply natin to sa buhay natin sa araw-araw. So, dalawang bagay ito, mga kapatid. Paghahasik sa laman at paghahasik sa Espiritu. Suriin po natin. Paghahasik sa laman, ito ay nagpapakita na yan yung landas na kapahamakan o ng kapahamakan. Pag ikaw sa laman ka lang nag-aasik, kapahamakan ng pinatutunguhan mo. Yung sabi rito, sapagkat ang nag-aasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Ano yung kasiraan sa Ingles? Sa ilalim, corruption. Corruption, ibig sabihin kabulukan. Kapag ang isang tao ay namumuhay ng ayon sa kanyang sariling pita, hinahabol ang mga material na yaman, kapangyarihan, pansamantalang kaligayahan, materialismo ang pangunahin sa buhay, mga material na bagay. Ang kanya magiging ani ay kabulukan, korupsyon, kasiraan. Ang kasiraan dito ay hindi lamang pisikal, mga kapatid, kundi higit sa lahat spiritual na kasiraan yan. Kapag inuuna natin ang mga makasariling layunin, unti-unti tayong nilalamon yan, papalayo ang ating puso sa Diyos. Minsan hindi natin namamalayan agad yan. Yan mismo yung babala ng Panginoon sa Kristo. Yung doon sa unang talatang binasa natin, no? Sapagkat mapapakinabangan ng tao, makamtan ang buong sanlibutan, at mapapahamak ang kanyang buhay. Ibig sabihin, wala. Wala tayo mapapakinabangan yan. So, wala saysay ang lahat ng kayamanan ng mundong ito kung ang kaluluwa natin ay mapapahamak. Kaya mga kapatid, suriin natin ang ating buhay kung ano ba ang ating tinatanim. Baka puro na lang panlupang bagay ang ating itinatanim at makakasalanan pa yan, di ba? Malulugi tayo sa bandang huli dahil kasiraan, kabulukan lang ang ating mapapala kapag ganon. So yan, pag-ahasik sa laman, landas yan para tayo mapahamak. At ayaw natin mapahamak tayo. Kaya dito sa yung kalahati nito, kalahati ng talata ay pag-aasik sa Espiritu, yan ang landas naman ng walang hanggang buhay. Sabi, subalit na nag-aasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yung nag-aasik sa Espiritu, yan yung mga taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Lumalago sa pananampalataya at naglilingkod sa kapwa, mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan kapag ganyan. Ito yung tunay na kayamanan, mga kapatid. Hindi ito nasusukat sa dami ng mga ari-arian natin. Hindi nasusukat yan sa tagumpay sa mundo, kundi sa malalim na relasyon natin sa Panginoon Diyos. Pero paano lalalim ang relasyon natin sa Panginoon Diyos? Kung malamig tayo sa mga gawain ng Panginoon. Sabi nga rito sa Mateo 6:33, maraming pinagkakabalan, pinoproblema ang mga tao, pero ang payo sa atin ng Panginoon,
Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So itong Mateo 6:33, may kaugnayan yan dito sa Galatia, mga kapatid, na ating pinag-uusapan. Ang payo ng Panginoon Kristo, dapat priority ng buhay natin yung hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ibig sabihin yan ang dapat nating asikasuhin muna kung paano tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan, di ba? Yung hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Hanapin natin kung paano maghahari sa atin ng Diyos, kung paano tayo mamumuhay ayon sa katwiran ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba ba? Ang pangako dito, mga kapatid, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Idadagdag sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay kapag ating inuuna mga bagay ng Diyos, yung kanyang kalooban at ang kanyang katwiran, nakasisiguro tayo na ang bawat araw ay magbubunga na walang hanggang buhay. Ayon dun sa pangako naman na ipinahayag doon sa Galatia na subalit ang nag-aasik sa Espiritu mula sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, yung mga kapatid, first priority ng buhay natin. Dapat yung intindihin natin paano ba maghahari ang Diyos sa buhay natin. At marami tayong lesson tungkol diyan. Kailangan mga kapatid, i-apply lang natin. Sikapin natin na maging masigla tayo sa mga gawain ng Panginoon nang sa ganon mga kapatid ay makapaghasik tayo ng ayon sa Espiritu. Makapaghasik tayo sa Espiritu para umani tayo na buhay na walang hanggan. So yung mga kapatid, ang hamon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ito naman mga kapatid, yung susunod na bahagi ng ating lesson ay ang pagsasagawa sa araw-araw. Aplikasyon nito mga kapatid. Sa ating paglalakbay sa mundong ito, piliin natin yung mga steps na magbubukas sa atin ng pintuan tungo sa tunay na biyaya. Ito yung mga bagay na maaari nating gawin at kailangan nating gawin. Sapagkat ito yung mga pagtuturo, lalo na sa bagong tipan, kung paano ang mga galawan natin na mga Kristiyano. Eto, tingnan niyo mga kapatid. So, meron tayong ginawang table dito. Alam ko pong maliit yan. Pinakita ko lang sa inyo yung bird's eye view. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows. Diba? So, 5 punto to mga kapatid. Mga hakbang ito na dapat nating gawin. At makikita natin na dahil sa mga supporting verses na ginamit dito, ay tunay nga na kinakailangan gawin natin ito. Hindi po pwedeng hindi natin gagawin. Tingnan niyo mga kapatid. Maring marami pang iba, no? Marami pang mga hakbang na pwede nating gawin. Pero ito, pangunahin ito mga kapatid. Hakbang, first column, yung hakbang. Pananalangin at pagmumuni-muni. Pagbubulay-bulay. Dapat yan ay maglaan tayo ng oras upang makipag-usap sa Diyos at pagnilayan, isip-isipin ang kanyang kalooban. Dapat nga ba yan na tayo nananalangin, nagbubulay-bulay? Oo. Maraming talata. Isa lang dito sa supporting verse natin, yung sa Filipos 4:6. Ang sabi rito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Madalas natin gamitin yung talatang yan para encourage tayo na manalangin palagi. Sa lahat ng bagay daw, magpasalamat tayo. Sa lahat ng bagay, huwag tayo mabalisa. Ano man ang maging iniisip natin na problema sa future, sa present, maging nakaraang problema natin. Huwag tayong mabalisa. Pag may bumabagabag sa atin, manalangin po tayo. At alam nyo, kahit walang bumabagabag, dapat nananalangin ang isang Kristiyano. Hindi pwedeng ang isang Kristiyano hindi nananalangin. So yan, panalangin at pagmumuni-muni. Tingnan natin, pagbulayan natin ano bang gusto ng Diyos.
Kaya yung kasunod nito mga kapatid, may kaugnayan din diyan, pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan yung regular na pagbubulay-bulayan ng banal na kasulatan para lumago tayo sa pananampalataya dahil, yung banal na kasulatan o yung salita ng Diyos, yan yung magtuturo sa atin para umunlad ang ating pamumuhay Kristiyano. Sabi 'di ba sa ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay ng katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Nakita niyo 'no, pagsasanay sa katwiran, sinasanay tayo makapamuhay ayon sa righteousness ng Panginoon Diyos. Sino ang nagsasanay sa atin? Salita ng Diyos, banal na kasulatan. So, importante 'yan mga kapatid. Hindi puwede hindi tayo nag-aaral ng Biblia. 'Pag sinasabi mong Kristiyano ka na hindi ka nakalilimot sa Diyos, tapos tamad ka naman mag-aral ng Biblia, abay hindi totoo na ikaw ay Kristiyano. O kung totoo man, malamig na Kristiyano ka. Dapat mga kapatid, meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ikatlo, paglilingkod sa kapwa. Ito, hindi din puwedeng mawala ito. Ito yung ipagkaloob ang pag-ibig ng Diyos sa iba sa pamamagitan ng gawaing paglilingkod. Paglilingkod, 'di ba tayo mga servant, mga alipin tayo, dapat nagsisilbi tayo. Ito pa nga isang talata, sabi ng Panginoong Kristo sa Mateo 25:40. Ito daw yung sasabihin niya sa araw ng paghuhukom. Yung konteksto nito yung sa araw ng paghuhukom, eh. Pagbalik niya, eh. Ang sabi ng Panginoon, ito daw yung sasabihin niya, "At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa." Ibig sabihin kung ano yung ginawa natin, kanino? Sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, yung mga itinuturing na kapatid ni Kristo. Sino ba yan? Yung mga sumasampalataya sa Kanya. Yan yung kapwa ang tinutukoy rito. Yung mga mananampalataya kay Kristo. Ano man ang gawin mo na kabutihan, yung konteksto niyan, yung pinainom, nauuwaw, pinakain, nagugutom, nabilanggo, dinadalaw. Kung ano daw ang ginawa natin o yung gagawin natin, ano man ang ginawa natin sa kapwa natin, mga kapatid, nagre-reflect yan na ginagawa natin yan sa Panginoon. Yung paglilingkod yan sa Diyos, ina-apply yan sa kapwa natin. Kasi hindi naman kailangan ng Diyos yung mga kamay natin para paglingkuran siya, eh. Kailangan mo ng Diyos yung literal na service natin sa Kanya. Ang service natin sa Diyos ay yung service natin, paglilingkod natin sa ating kapwa. So, kailangan yan sa pang-araw-araw na buhay natin. Yan yung namumuhay ayon sa katwiran. Yan yung nagtatanim ng ayon sa Espiritu, nagtatanim sa Espiritu, aani tayo ng buhay na walang hanggan. So, mga pamumuhay ito, no? Pagsasagawa sa araw-araw. Ito pa yung susunod dito. Ang sabi rito, pagsusuri sa sariling puso. So, sinusuri rin natin ang puso natin kung tayo ba'y namumuhay. Examine natin ang ating sarili. Ito yung pagsisiyasat ng sarili upang siguraduhin na yung puso natin ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ang supporting verse natin diyan ay yung sa Awit 139, verse 23 hanggang 24. Prayer 'to, mga kapatid. Tingnan niyo yung prayer. "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko, at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ko sa daang walang hanggan." So, bagamat iyan, pinasusuri niya sa Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang puso. Pinasusubok niya sa Diyos, pinaalam niya sa Diyos, pinaiimbestiga niya sa Diyos ang kanyang pag-iisip. Dahil ang purpose niya, makita ano ba ang kasamaan na nasa iyo. So dito nakita natin yung paghingi natin ng tulong sa Diyos. Tulungan tayo na suriin natin ang ating puso. So titingnan natin, kailangan malaman natin tayo ba'y namumuhay sa kasamaan, sa kasalanan, dahil kailangan natin ng patnubay
ng Diyos. At ang patnubay ng Diyos na sinasabi diyan ay patungo yan sa walang hanggan. So yung susunod dito mga kapatid, yung pagtutulungan sa komunidad. Kristiyano ka, dapat nakikipagtulungan ka sa komunidad. Yung komunidad dito, komunidad ng mga mananampalataya. Sa madaling salita, sa church. Ayan ang church yan. Muli, inuulit natin yan, sa local church yan. Palagi natin sinasabi yan kasi may mga Kristiyano na iniisip nila na hindi na nila kailangan dumalo sa mga local church dahil Kristiyano na raw sila. Kristiyano na raw sila, hindi daw sila nakakalimot sa Diyos. Maling-mali ho yun, mga kapatid. Kailangan magkaroon tayo, sabi nito, makiisa sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagpapalakas sa isa't isa. Napag-aaralan natin yan eh. Ano, bugbog sarado na yan, yung Hebreo 10:24 hanggang 25. Dahil yan eh talagang kinokorek natin yung kaisipan ng marami. Marami ang nag-iisip na ganyan, mga Kristiyano eh. Yung mga pala-absent sa pagtitipon, akala nila baliwala yan eh. Hindi pa ba natin marirealize na utos yan? Palagi nating dinidiscuss yan, di ba? Sabi rito sa Hebreo 10:24 hanggang 25, at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Paano natin gagawin yan? Na huwag nating babayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali na iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Masyadong bugbog sarado na yung talatang yan sa pagpapaliwanag natin dito, mga kapatid. Kaya tinatawagan natin yung mga kapatid na mahilig mag-absent. Mag-isip-isip kayo para sa ikabubuti niyan. Sapagkat kasama yan sa buhay Kristiyano. Kung tunay na hindi tayo nakakalimot sa Diyos, dapat dumadalo tayo sa pagtitipon. So yun po mga kapatid. So yan ang ilan lamang, no? Mga 5 lamang sa mga bagay, mga hakbang, mga simpleng gawain yan, ha? Pero mapayapang proseso yan na maghahatid sa atin, sa ating mga puso patungo sa mas malalim at makabuluhang buhay. At kapag ginagawa natin yan, mga kapatid, may iwasan natin na ipagsapalaran natin ang ating mga kaluluwa. Matutulungan tayo na hindi natin isinusugal ang ating kaluluwa. Kaya mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo, unang-una, wag natin kakalimutan yung alam ng lahat kahit hindi nag-aaral sa salita ng Diyos. Pansamantala lamang. May nakakalimot na marami. Sandali ka lang dito sa mundo, ayus-ayusin mo na. Yung pagnanais na makamtan ng buong sanlibutan, ang pagnanasa makuha ng lahat ng mga bagay dito sa lupa, lahat ng gusto niya, mga panandalian tagumpay, ay hindi dapat maging kapalit yan. Huwag natin ipagpalit yan doon sa yaman. Yaman ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. First priority natin mga kapatid, ang target natin talaga. Makarating tayo sa buhay na walang hanggan. So tinuturuan tayo ni Jesus na bigyan natin ng pangunahing pagpapahalaga ang ating mga kaluluwa kaysa sa anumang bagay dito sa mundong ito. Tandaan natin mga kapatid, ang buhay natin na hindi nasusukat sa dami ng ari-arian natin, ng mga property natin, ng mga tinapos mo, kung ano man meron ka dyan. Wala dyan ang buhay. Pinag-iingat pa nga tayo ng Panginoon dyan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, dito sa kanyang babala, sa Lucas 12:15. Ang sabi niya, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Nakita niya, no? Namnamin natin mabuti to. Sabi, mag-ingat kayo at magbantay. Mag-iingat ka na, magbabantay ka pa. Pag sinabi mag-ingat, ayan isang paalala na maging maingat tayo, maging handa tayo, alerto. Maging alerto tayo. Para hindi tayo maligaw, hindi tayo maloko, hindi tayo matukso, hindi tayo mabulag ng maaaring idulot na kapahamakan sa ating espiritual na buhay ng mga material na bagay. Nakakabulag yan, ha? Yung pera, yung mga
Materyal na bagay, mga gamit, lahat ng kaaliwan dito sa mundong ito, 'pag yan, hindi natin nakontrol, hindi natin nabalanse yan, hindi natin ginawang prayoridad ang pananampalataya natin, mas ginawa nating prayoridad yan, mauuwi tayo rito mga kapatid, sa kasakiman. Ito'y tumutukoy dun sa kabuuan ng tukso, kasakiman, laban sa lahat ng uri ng kasakiman. Sabi sa English, tingnan niyo, "Beware and be on your guard." Gwardiya tayo, gwardiya natin ang ating sarili against every form of greed. 'Pag sinabing every form, lahat ng uri. So, maraming uri, 'di ba? Yung kasakiman, kasakiman, yung labis na pagnanasa para sa mga kayamanan, kapangyarihan at iba pang mga kaaliwan ng mundong ito. Maaaring maging hadlang 'yan, mga kapatid. Hindi lang maaari, talaga hadlang 'yan sa pananampalataya 'pag umabot ka na sa ganyan. Kaya mag-ingat daw tayo, bantayan natin ang ating sarili. Baka mauwi tayo sa ganyan. Iwasan natin, mga kapatid, ang pagpapahalaga sa mga materyal na bagay sa ibabaw ng ating mga kaluluwa, ng ating pananampalataya. Nagpapaalala sa atin ito, mga kapatid, na huwag nating hayaang ang ating puso ay maagaw ng sobrang pagnanais para sa mga bagay na pansamantala lamang. So yun po, mga kapatid, at ang sumunod na parirala sabi, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. So yan ang dahilan kung bakit tayo pinag-iingat. Kasi baka mauwi ka diyan, no? Sapagkat, so dahilan nung sinabi ni Jesus na mag-ingat tayo, magbantay, dahil wala diyan ang buhay natin. Wala sa dami ng mga property mo. Wala sa kasaganahan ng mga tinatangkilik natin. So yan, nagpapakita na anumang yaman, anumang gaano mang kalakihan, hindi yan makapagbibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng ating pagkatao. Hindi nasusukat ang halaga ng ating buhay sa dami ng ari-arian natin. So yun po, mga kapatid, huwag mong ipagsapalaran ang kaluluwa mo. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, tandaan natin ang ating buhay sa mundong ito. Pansamantala lamang, pero yung ating kaluluwa, 'pag namatay tayo, buhay pa rin 'yan. 'Yan yung tatanggap ng kaparusahan, 'yan din ang tatanggap ng kaaliwan. 'Yan ang tatanggap ng eternal death, 'yan din ang tatanggap ng eternal life. So, 'wag nating hayaan ang mga tukso ng mga materyal na bagay para mapalayo tayo sa Diyos. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Bawat desisyon natin, sa bawat hakbang na tinatahak natin sa mundong ito, sikapin nating piliin ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Priority natin yan, mga kapatid, na makapamuhay tayo ayon sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Huwag maging matigas ang ulo natin. Hindi opinion tong sinasabi ko sa inyo. Binatay natin yan sa mga aral at talata ng Biblia. Kailangan unahin natin ang tungkol sa Diyos. Sa ibabaw ng mga paghahangad na yan ng mga materyal na bagay. Tanggalin na natin mga paghahangad, pagnanasa natin sa mga materyal na bagay. So, yung dulo nito, mga kapatid, ng lahat ng ating pagsusumikap, yung mga pangarap natin sa buhay, ay isipin natin, baka mapahamak tayo. Ikapapahamak ba natin yan? Nangarap na ba kayo na nais niyong umunlad sa pananampalataya? Ano ba ang goal mo sa buhay? Dapat yun ang goal natin sa buhay. Bira yung ano, no? Ano ang pangarap mo? Pangarap ko yumaman, pangarap ko ganito. Hindi mo ba pinangarap na lalong lumago ang iyong pananampalataya? Na talaga maging handa ka sa pagharap mo sa Diyos kapag ikaw ay haharap na at huhukuman ka na? Kaya mga kapatid, sa bawat pagsubok, ano man ang dumating sa buhay natin, sa bawat tukso, sa bawat pangako ng mundong ito, lagi nating tandaan, huwag mong ipagsapalaran ang kaluluwa mo. So ang ganyan, mga kapatid, nawa'y nakatulong sa atin ang ating aralin ngayon upang magising tayo sa katotohanan na ang dapat nating unahin sa buhay ay yung kapakanan
ng ating mga kaluluwa. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.